Mga kababayan, naiisip nyo ba kung ano ang mangyayari kung ang pagmamahal na akala mong kay tamis ay biglang maging sumpa na sisira sa iyong buhay? Isang diwata, isang pag-ibig at isang pangakong may kasamang kulam. Kung iwan mo siya, ikaw ay mamamatay. Ito ang kwento ng isang lalaking umibig sa nilalang na hindi niya alam, may hatid palang kapangyarihan ng kababalaghan. At ngayong gabi, samahan niyo ako, si Ka Elias, para tuklasin ang alamat ng isang pag-ibig na naging sumpa. Maligayang pagbalik sa ating tahanan ng mga alamat, misteryo at paniniwala. Ako si Ka Elias, at dito sa ating channel ay binubuhay natin ang mga kwento ng kababalaghan, mga kwentong bayan, at mga alamat na minanapan natin mula sa ating mga ninuno. Ang mga ito ay hindi lamang nakakatakot kundi nagtuturo rin sa atin ng mga aral tungkol sa pag-ibig, pananampalataya, at mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Ngayong gabi, sisimulan natin ang isang kwento na puno ng pag-ibig, pangako, at sumpa. Ang kwento ng isang mortal na umibig sa isang diwata. Isang maliit na baryo sa paanan ng bundok ang pinagmulan ng lahat. Sa lugar na iyon nakatira si Daniel, isang binatang kilala sa kanyang kasipagan. Maaga pa lang ay bumabangon na siya para mag-araro, mag-alaga ng kalabaw, at mag-ani ng palay. Sa bawat pagod, pangarap niyang mayangat ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit higit sa lahat, may isa siyang pangarap na hindi niya masabi sa iba. Pangarap niyang makahanap ng tunay na pag-ibig. Hindi basta babae, kundi isang pag-ibig na wagas at walang hanggan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa bukid, naglakad siya papunta sa ilog upang magpahinga at maligo. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at tila ba may kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna ng kabubatan. Doon niya unang nasilayan ng isang babae na tila hindi totoo. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. "Sino ka?" Tanong ni Daniel na halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang babae at nagsabi, "Ako ang diwata ng kabubatang ito. Hindi ka dapat nandito, pero tila iginuhit ng tadhana na magkita tayo," sabi ng diwata. Mula sa gabing iyon, gabi-gabi silang nagkikita. Nagkukwentuhan sila, nagtatawanan, at hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Daniel sa kanya. Sa kabila ng hiwaga ng diwata, nakaramdam siya ng tunay na saya at pag-ibig. Ngunit isang gabi, nag-iba ang hangin. Ang dating banayad na tinig ng diwata ay napalitan ng mabigat na salita. "Daniel, mahal mo ba talaga ako?" Tanong ng diwata. "Mahal na mahal kita," sagot ni Daniel. "Kung ganoon, huwag mo akong iwan kailanman," sabi ng diwata. "Kung ako ay iwan mo, mamamatay ka," sabi ng diwata habang ang kanyang mga mata ay nagdilim. Nanlamig si Daniel. Hindi niya akalaing may ganitong bigat ang kanilang pag-ibigan. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal, nagbitaw siya ng pangako. "Hindi kita iiwan, kahit kailan," sabi ni Daniel. Sa puntong iyon, nagsimula na ang sumpa. Dito muna natin ititigil ang kwento, mga kaibigan. Sa unang bahagi ay nakita natin ang pag-ibig na nagsimula sa hiwaga at nauwi sa isang sumpang nakakatakot. Ngunit ano ang mangyayari kay Daniel? Totoo bang may kapangyarihang hahabol sa kanya kung siya ay magbago ng isip? At bakit ganoon kalakas ang kapit ng diwata sa kanya? Bago tayo magpatuloy, nais ko munang anyayahan kayo. Kung nagustuhan niyo ang ating unang bahagi, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-save para mapakinggan niyo ang susunod na mga bahagi. Dito sa Ka Elias, alamat, misteryo, at paniniwala, patuloy tayong maglalakbay sa mundo ng hiwaga. Matapos magbitaw ng sumpa ang diwata, nakaramdam ng kaba si Daniel. Subalit natabunan iyon ng pag-ibig na kanyang nararamdaman. Sa bawat gabi na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang samahan. Ang mga kwento ng diwata tungkol sa mga puno ng kagubatan, sa mga ibong nagbabantay sa gabi, at sa mga mahiwagang ilog na hindi matutunto ng kahit sinong tao, lahat ng iyon ay naging mundo ni Daniel. Kapag kasama niya ang diwata, pakiramdam niya ay siya lamang ang tao sa mundo. Ang kanyang pagod sa bukid ay parang naglalaho. Ang mga problema sa baryo, mga alitan sa kapitbahay, at gutom na nararanasan ng pamilya ay nagiging magaan sa tuwing kapiling niya ang nilalang na iyon. Ngunit napansin ng ibang tao sa baryo ang kakaibang kinikilos ni Daniel. Madalas na siyang mawala tuwing gabi. Hindi na siya masyadong nakikisalamuha. Minsan, nagugulat ang kanyang mga magulang dahil bigla na lang siyang nakatitig sa kawalan. "Daniel, anak, ayos ka lang ba?" Tanong ng kanyang ina. "Ayos lang ako, ina," sagot niya sabay pilit ng ngiti, sabi ni Daniel. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may tinatago siyang lihim na hindi niya maaaring ipagtapat kaninuman.
Isang gabi, habang magkasama sila ng diwata sa tabi ng ilog, napansin ni Daniel ang kakaibang liwanag na pumapalibot sa katawan nito. Hindi ito katulad ng liwanag ng buwan o ng mga bituin. Para itong apoy na hindi nakakasunog, at sa gitna nito, nakita niya ang mga simbolo na nakaukit sa balat ng diwata. Ano yan? Tanong ni Daniel. Ito ang aking sumpa at aking kapangyarihan. Isa akong diwata na binigyan ng lakas ng mga sinaunang nilalang. Ngunit may kapalit, sabi ng diwata. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong muli ni Daniel. Kung sakaling may magtangkang tumalikod sa aking pagmamahal, hindi lamang siya mamamatay. Ang kanyang kaluluwa ay magdurusa, sabi ng diwata. Doon nagsimulang manginig ang kamay ni Daniel. Ang pangakong kanyang binitiwan ay biglang nagkaroon ng bigat na parang tanikala. Gusto niyang magsalita, gusto niyang magtanong kung bakit ganoon, ngunit hindi na niya nagawa. Sa halip, pinilit niyang umiti at muling inulit ang kanyang pangako. Hindi kita iiwan, kahit ano pa man ang mangyari, sabi ni Daniel. Ngunit sa kanyang dibdib ay may nagtutulak ng tanong. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pangako? Lumipas ang mga linggo at buwan. Sa bawat araw, lalong nahuhulog ang loob ni Daniel sa diwata, ngunit sa likod ng lahat ay nararamdaman niya ang bigat ng sumpa. Kapag hindi sila nagkikita kahit isang gabi, nananaginip siya ng masama. Nakikita niya ang sarili niyang nakahandusay, wala ng buhay, habang ang diwata ay nakangiti mula sa malayo. Minsan, habang siya ay nasa bukid, biglang nagdilim ang langit kahit walang bagyo. Narinig niya ang tinig ng diwata sa kanyang tenga. Daniel, huwag mo akong kalilimutan. Huwag kang magtatangkang iwan ako. At agad niyang naramdaman ang pagkahulog sa lupa, para bang may pumipisil sa kanyang dibdib. Nagising siya kinabukasan, pawisan at hingal na hingal, habang hawak ng kanyang ama ang kanyang balikat. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Akala ko ay hindi ka nahihinga, sabi ng kanyang ama. Napagtanto ni Daniel na totoo ang sumpa. Hindi ito pananakot lamang. Ang kanyang buhay ay nakatalina sa diwata. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya kayang bumitaw. Ang kanyang puso ay nagmamahal, ngunit ang kanyang isipan ay natatakot. Pag-ibig ba ito o isang kulam na hindi na niya matatakasan? Paglipas ng mga buwan, nagsimulang mapansin ng mga taga-baryo na tila ba may kakaibang nagaganap kay Daniel. Ang dating masigla at laging nakikipagkwentuhan ay biglang naging tahimik. Hindi na rin siya madalas makita sa pamilihan, at kapag nagsasalita siya, madalas ay parang wala sa sarili. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng isang punong balete, lumapit ang kanyang matalik na kaibigan na si Ramon. Pare, ayos ka lang ba? Wala ka na sa ayos nitong mga nakaraang araw, sabi ni Ramon. Ngumiti si Daniel pero halatang pilit. Ayos lang ako, may iniisip lang. Pare, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Kaibigan tayo, di ba? Napatingin si Daniel kay Ramon at saglit na natahimik. Sa wakas ay bumulong siya. Kung may makilala kang isang babae na hindi mo kayang iwanan, ano ang gagawin mo? Napatawa si Ramon. Aba, swerte mo kung may ganyang babae. Pero kung sinasakal ka na, baka hindi na yon pag-ibig, sabi ni Ramon. Hindi na sumagot si Daniel at tumingin na lamang sa malayo. Hindi niya kayang ipaliwanag na ang babaeng tinutukoy niya ay isang diwata, at ang hindi kayang iwanan ay literal na sumpa ng kamatayan. Kinabukasan, nagpunta si Daniel sa kagubatan upang muling makita ang diwata. Doon siya sinalubong ng isang malamig na halik at mahigpit na yakap. Ngunit napansin niya ang kakaibang anyo ng diwata. Ang dating mapupungay na mata ay tila nagdilim at ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga guhit na parang mga ugat ng puno. Ano ang nangyayari sa'yo? Tanong ni Daniel. Hindi mo ba alam? Bawat araw na lumilipas, lalo kang nagiging bahagi ng aking mundo. Ang sumpa ay hindi lamang tungkol sa iyong buhay. Unti-unti ka ring magiging katulad ko, sabi ng diwata. Natigilan si Daniel. Hindi lamang pala kamatayan ang nakataya. Baka isang araw, magising na lamang siya na hindi na siya tao kundi isang nilalang ng kagubatan. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan. Sa tuwing magagalit siya, napapansin ng kanyang pamilya na umiihip ang malakas na hangin. Kapag nalulungkot siya, bumabagsak ang ulan kahit maaraw. At minsan, nakita ng kanyang kapatid na kumikislap ang kanyang mga mata sa dilim. Daniel, may hindi ka sinasabi sa amin, sabi ng kanyang ina. Inay, wala po, sagot niya. Pero sa kanyang isipan, alam niyang hindi na niya kayang itago pa ito ng matagal. Isang gabi na naginip siya.
Sa kanyang panaginip, nakita niya ang diwata na nakatayo sa gitna ng kabubatan, may hawak na korona na gawa sa mga tinik at mga bulaklak. Daniel, piliin mo. Manatili ka sa akin at magiging hari ka ng kabubatang ito. Ngunit kung iwan mo ako, mamamatay ka at ang iyong kaluluwa ay magiging abo, sabi ng diwata. Nagising siya ng pawisan at nanginginig. Doon niya naisip, hindi na ito simpleng pag-ibig. Isa itong laban para sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, nagpunta siya kay Aling Rosa, ang albularyong kilala sa baryo. Aling Rosa, may gusto akong itanong. Paano kung ang isang tao ay nakatali ang buhay sa isang diwata? Napatingin si Aling Rosa sa kanya na may halong kaba. Daniel, anong pinasok mong gulo? Ang diwata ay hindi basta nilalang. Kapag sila ay nagmahal, ang kanilang pag-ibig ay hindi gaya ng sa atin. Ito ay may tanikala ng sumpa. Paano kung makakawala? Tanong ni Daniel. Umiling si Aling Rosa. May dalawang paraan lamang. Una, panindigan mo ang pangakong iyon habang ikaw ay nabubuhay. O pangalawa, humanap ka ng mas malakas na kapangyarihan na sisira sa sumpa. Pero tandaan mo, ang ganitong laban ay may kapalit. Napatitig si Daniel sa lupa. Hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Kung mananatili siya, mawawala ang kanyang kalayaan. Kung susubukan niyang lumaya, baka ito na ang kanyang katapusan. Lumipas ang ilang linggo at mas lalong tumindi ang bigat na pasa ni Daniel. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Bawat pagsara ng kanyang mga mata ay laging bumabalik ang panaginip ng diwata, nakatingin sa kanya na parang nagbabantay. Isang gabi, habang nakahiga siya, narinig niya ang tinig ng diwata kahit wala siya sa kabubatan. Daniel, huwag mong kalimutan ang pangako. Ako ay nasa iyo at ikaw ay akin. Wala nang iba. Napabalikwas siya ng bangon, pawisan at halos hindi makahinga. Ang kanyang ina na natutulog sa tabi ng kanilang silid ay nagising at agad lumapit. Anak, bakit ka ba laging ganyan? Para kang hinahabol ng kung ano. Wala po, inay. Pagod lang ako, sabi ni Daniel. Pero alam niya sa sarili niyang hindi lang iyon pagod. Ito ay ang sumpa na unti-unting kinakain ng kanyang isipan. Kinabukasan, pinilit niyang iwasan ang kabubatan. Ngunit habang siya ay nag-araro, bigla na lang nagdilim ang paligid. Ang kalabaw ay biglang natumba, at sa gitna ng bukid ay nakita niyang nakatayo ang diwata. Bakit hindi ka pumunta kagabi? Tanong ng diwata na may malamig na tinig. Pasensya ka na. Pagod lang ako. Hindi ko sinasadya, sagot ni Daniel. Ngumiti ang diwata ngunit hindi iyon ang ngiting nakasanayan niya. Ito ay ngiting may halong galit. Tandaan mo ang pangako. Huwag mong subukan ang pasensya ko, sabi ng diwata bago biglang naglaho. Doon natakot si Daniel. Hindi na ito basta pag-ibig. Isa itong kulungan na kapag nilabag, tiyak na kamatayan. Kinagabihan, muling lumapit si Daniel kay Aling Rosa, ang albularyo. Aling Rosa, kailangan ko na talagang malaman. May paraan pa ba para makawala ako? Tanong ni Daniel. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Anak, hindi lahat ng sumpa ay nasisira. Lalo na kung ito ay galing sa isang diwata na may kapangyarihan ng kalikasan. Ang tanging paraan lamang ay lakasan ang iyong loob at humarap sa kanya. Pero tandaan mo, ang ganitong laban ay hindi palaging panalo. Hindi ba may dasal, may orasyon, o kahit anong ritual para makawala ako? Tanong ni Daniel. Mayroon, pero delikado. At kapag hindi mo kinaya, hindi lang ang buhay mo ang mawawala, kundi pati ang iyong pamilya ay maapektuhan, sabi ni Aling Rosa. Nang marinig iyon ni Daniel, lalo siyang naguluhan. Pipiliin ba niya ang sarili niyang kalayaan, kahit madamay ang kanyang pamilya? O mananatili siya sa sumpa para sila ay ligtas? Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya si Ramon. Pare, kanina ka pa namin hinahanap. Hindi ka na nakikita sa bayan. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Sabi ni Ramon. Napatingin si Daniel sa kanya at muling bumuntong hininga. Ramon, may itinatago ako pero hindi ko alam kung maniniwala ka. Subukan mo lang, pare. Alam mong hindi kita iiwan, sabi ni Ramon. Kaya't doon niya isinalaysay ang lahat. Ang diwata, ang sumpa at ang banta ng kamatayan. Sa una ay natawa si Ramon, ngunit nang makita niyang seryoso si Daniel, natahimik ito. Kung totoo yan, pare, hindi mo kaya magdasal. Magpunta sa simbahan, humingi ng tulong sa pari. Sabi ni Ramon. Napaisip si Daniel. Hindi niya yon naisip noon dahil natatakot siyang baka lalo lang magalit ang diwata. Ngunit ngayon, iyon na lamang ang nakikita niyang pag-asa.
Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa simbahan. Doon siya lumuhod at taimtim na nagdasal. Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko na alam kung ito ba ay pag-ibig o isang kulam na hindi ko na matakasan. Bigyan mo po ako ng lakas para makawala. Habang nakapikit siya, biglang bumigat ang paligid. Naramdaman niyang parang may humahawak sa kanyang leg. Nang dumilat siya, nakita niyang nakatayo sa gilid ng simbahan ang diwata, nakatingin sa kanya ng masama. Daniel, bakit mo ako ipinagpapalit? Hindi mo ba alam, sa oras na lumayo ka sa akin, mamamatay ka? Sabi ng diwata. Nagdasal siya ng mas malakas, at sa pagbigkas ng ama namin, biglang naglaho ang diwata. Ngunit iniwan nito ang isang bulong sa kanyang isip. Hindi pa tapos, Daniel. Pagkatapos ng insidente sa simbahan, hindi na nakatulog si Daniel. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman niyang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang mukha. At sa kanyang tenga ay laging bumubulong ang tinig ng diwata. Daniel, wala ka ng kawala. Habang lumilipas ang araw, nagsimula na ring madamay ang kanyang pamilya. Isang gabi, biglang nagkasakit ang kanyang kapatid na walang paliwanag. Nilagnat ito ng mataas at hindi gumaling kahit dinala sa manggagamot. Daniel, may kinalaman ka ba sa nangyayari? Tanong ng kanyang ina habang umiiyak. Nanlumo si Daniel. Hindi niya masabi ang totoo, ngunit alam niya sa puso niya na may kinalaman ang diwata sa lahat ng ito. Isa itong paalala na hindi siya pwedeng lumayo. Kinabukasan, muli siyang pumunta sa kabubatan. Doon niya tinawag ang diwata. Lumabas ka. Harapin mo ako. Mula sa mga anino, muling lumitaw ang diwata. Ang kanyang anyo ay hindi na gaya ng dati. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab, at ang kanyang mga kamay ay may mahahabang kuko na kumikislap sa ilalim ng buwan. Daniel, bakit ka pumupunta sa simbahan? Hindi ba't sapat na ako ang iyong Diyos, ang iyong mundo? Hindi kita Diyos, at hindi mo ako pagmamayari, sagot ni Daniel na nanginginig ang boses. Lumapit ang diwata, at sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang bumibigat ang lupa. Dumadagundong ang hangin at ang mga sanga ng puno ay kumakaluskos na parang may sariling buhay. Hindi ba't nangako ka? Hindi ba't sinabi mong hindi mo ako iiwan? Pero hindi ko alam na ito ay sumpa, sigaw ni Daniel. Sandaling natahimik ang diwata. Ngunit pagkatapos ay tumawa ito ng nakakatakot. Pag-ibig ko ang sumpa. Kung iyan ang iniisip mo, ibig sabihin ay hindi mo talaga ako minahal. Dahil sa takot, tumakbo si Daniel pauwi. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang pagtakbo, naririnig pa rin niya ang tinig ng diwata sa kanyang isipan. Daniel, kahit saan ka magpunta, ako ay nasayo. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nanlalata ang kanyang kapatid. Nagdasal siyang muli, ngunit sa oras na iyon, ramdam niya ang matinding takot. Inay, baka kailangan na nating lumayo sa baryo, sabi ni Daniel. Lumapit ang kanyang ina at tumingin sa kanya. Anak, ano ba talaga ang tinatago mo? Hindi na nakasagot si Daniel. Ang bigat ng kanyang lihim ay parang unti-unting pumapatay sa kanya. Muli siyang nagpunta kay Aling Rosa. Aling Rosa, hindi ko na kaya. Paano ko lalabanan ang diwata? Napatingin si Aling Rosa sa kanya ng seryoso. Daniel, hindi mo ito malalabanan ng mag-isa. Kailangan mo ng paninindigan. Tandaan mo, ang sumpa ay kumakapit sa takot. Kapag pinakita mong wala kang takot, doon lamang ito bibitaw. Ngunit paano kung hindi ko kayanin? Tanong ni Daniel. Kung hindi mo kakayanin, anak, baka yon na ang huli mong gabi, sagot ni Aling Rosa. Muling napatigil si Daniel. Ang kanyang isipan ay nagugulo. Naaalala niya ang matatamis na sandali kasama ang diwata, ang mga ngiti, ang mga halakhak. Ngunit kasabay noon ay ang mga pangako ng kamatayan at ang mga banta na sumisira sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na gabi, mas tumindi ang panaginip. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang diwata na nakasuot ng puting saya, may hawak na bulaklak na natutunaw sa kanyang mga kamay. Daniel, ito na ang huling pagkakataon. Pipiliin mo ba ako o pipiliin mong mamatay? Nagising si Daniel na nanginginig. At doon niya naisip. Hindi niya na kayang ituloy ito ng ganito. Kailangan niyang pumili. Dumating ang gabi ng desisyon. Ang buwan ay bilog at ang hangin ay malamig na parang may dalang bagyo. Hindi mapakali si Daniel. Alam niyang ito na ang huling gabi na kailangan niyang harapin ang diwata. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya. Inay, tatay, kung sakaling hindi ako makabalik, patawarin niyo ako. Ginawa ko lang ang lahat para sa ating pamilya, sabi ni Daniel. Anak, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina na nanginginig ang boses.
Sa gubat, inay. May kailangan akong tapusin, sabi ni Daniel. Lumabas siya ng bahay dala ang tapang na nagmumula sa kanyang puso. Habang naglalakad papasok sa kabubatan, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang mga ibon ay naglaho, ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang awit, at ang katahimikan ay parang naghihintay ng isang trahedya. Sa gitna ng kagubatan, lumitaw ang diwata. Ang kanyang anyo ay nag-iba na. Hindi na siya ang magandang dilag na unang minahal ni Daniel. Ang kanyang buhok ay parang usok, ang kanyang balat ay puno ng punit-punit na ugat, at ang kanyang mga mata ay pulang nagliliyab. Daniel, nandito ka rin. Akala ko ay tatakasan mo ako, sabi ng diwata. Hindi ako tumatakbo, sagot ni Daniel. Pero kailangan na nating magtapos. Ngumiti ang diwata. Magtapos? Wala nang pagtatapos, Daniel. Hanggang kamatayan, akin ka. Lumapit ito sa kanya at biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang mga puno ay parang yumuyuko sa galit ng diwata. Ngunit hindi umatras si Daniel. Nagdasal siya ng malakas. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko na kayang mabuhay sa tanikala ng sumpa. Naway bigyan mo ako ng kalayaan. Sa pagbigkas niya ng panalangin, napasigaw ang diwata. Tumigil ka. Hindi mo ako kayang iwan. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang lumakas ang dasal ni Daniel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Biglang nagliyab ang paligid. Ang diwata ay nag-iba ng anyo, mula sa nakakatakot na nilalang ay muli itong naging babae na kanyang minahal. Luha ang lumapit ito kay Daniel. Daniel, mahal kita. Hindi mo ba naaalala ang ating mga gabi? Ang mga pangakong binitiwan mo? Naningilid ang luha ni Daniel. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero ang pagmamahal na sinamahan ng takot ay hindi na tunay na pag-ibig. Isa na itong sumpa. Doon biglang lumuhod ang diwata at sumigaw ng malakas. Ang lupa ay yumanig at ang mga puno ay tila ba nagmamakaawa. Kung ganoon, ito na ang iyong wakas. Sigaw ng diwata. Sa isang iglap, sumugod ang malakas na hangin at tinulak si Daniel sa lupa. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit sa huling pagkakataon, sumigaw siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ako iyo. Ang kalayaan ko ay sa Diyos at ang kaluluwa ko ay hindi mo pagmamayari. Mula sa kanyang dibdib ay sumiklab ang liwanag na parang apoy. Ang liwanag ay bumalot sa buong kagubatan. Ang diwata ay napasigaw, bumagsak sa lupa, at unti-unting naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Nang magbalik ang katahimikan, nakahiga si Daniel, hinihinal at halos mawala ng malay. Ngunit buhay siya. Wala na ang diwata at ang sumpa ay tuluyan ng naputol. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Anak, akala namin ay hindi ka nababalik, sabi ng kanyang ina. Ngumiti si Daniel na may luha sa kanyang mga mata. Tapos na po, inay. Malaya na tayo. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya malilimutan ang diwata. Hindi niya maikakailan na minahal niya ito. Ngunit iyon ay pag-ibig na hindi nakatakdang magtagal. Isang pag-ibig na naging sumpa. At mula noon, nagsimulang kumalat ang kwento sa baryo. Ang kwento ng lalaking umibig sa diwata at halos maligaw ang kaluluwa. Ang kwento ng pangakong binitiwan at sumpang kanyang nilabanan. Mga kaibigan, ito ang wakas ng ating kwento. Isang kwento ng pag-ibig na naging kulungan, ng sumpang halos kumitil ng buhay, at ng paninindigan na nagbigay ng kalayaan. Ang aral, ang pag-ibig na totoo ay hindi kailanman nakabatay sa takot. Kung ang iyong pagmamahal ay may kasamang banta at tanikala, hindi iyon pag-ibig kundi isang sumpa. At tandaan, walang sumpa ang mas malakas kaysa sa pananalig at paninindigan ng isang pusong malaya. Ako si Ka-Elias at ito ang Ka-Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-save ang video na ito. Mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kwento ng ating mga ninuno, mga misteryo at mga paniniwala. Hanggang sa muli.